Ano ginagawa mo rito? Sasama ako sa seremonya sa paglilipat ng shares. Akala ko hindi ka pupunta. Kasi, acquisition to ng Xinliang nyo. Diba sinabi ni Dad, dapat bongga ang seremonyang to? Kaya dapat andun ako. Sige. Tara. Bakit may dala ka mga damit? Damit ko to. Magpapalit lang ako doon. Sige. Di ko inaasahan na magiging misis ng president ng Shiny Sushuni yan. Siyempre galing kasi sa scholar family si Miss Su. Kaya napalaki niya ng ganyan yung anak. Mas inasikaso ko pa ang stepdaughter ko kaysa kay Suyaw. Pero hindi ko rin siya tunay na anak. Iba na ang status niya ngayon. Kailangan ko nalang umayon sa gusto niya. Ay, ang bait mo naman. Bakit hindi mo nalang gampanan ng pagiging nanay? Di ka niya siseryosohin yan. Yan niya, nandito na si Mingyan. Hello Mr. Go. Pa, papatingin ko lang si Tita Jiang. Sunyan, huwag mo sabihin nakikialam kami ha. Maagang nawala ang nanay mo. Kung di dahil sa sipag ng stepmom mo sa pagpapalaki sa'yo, magkakaganyan ka ba ngayon? Oo, huwag ka mawawala ng utang na loob. May mga nagawa akong mali noon. Kumihinga ako ng tawad kay tita. Ano ba problema mo? Sinasadya mo ba yon? O sisimula ng seremonya? Sorry. Damit na hinanda ni Mingyan para sa akin. Tita, ito na lang po suotin niyo. Sige na nga. Hindi na ako magtatampo sa anak ko. Magpapalit muna ako. Familiar ba tong damit? Anong ibig mo sabihin? Binili ko to sa isang espesyal na lugar. Sakto. Ang nakapangalan sa resibo, Jiang Wanli rin. Anong balak mo? Hindi ka naman talaga galing sa scholar family. Waitress ka lang na nagkunwaring sosyal. At Shuyaw, hindi anak ng ex-husband mo. Anak siya sa labas ng tatay ko. Matagal bago pa mamatay si mama. Kayo na ng tatay ko. Ano ngayon? Alam ng tatay mo kung ano klaseng tao ako. Akala mo may katiting ka lang na ebidensya, mabablackmail mo na ako? Ang babaw mo! Hindi kailanman iiwan ni Dad si Mama para sa'yo. Halika, harapin mo si Dad kasama ko. Mga bisita, iniimbitahan ko kayong lahat ngayon dahil may mahalagang bagay na gusto kong i-anunsyo sa inyo. Pero bago itong mahalagang anunsyo na ibibigay ko sa inyo ngayon, may gusto muna ako sabihin. Hindi ko na malayan. Sa Xinliang ako nagtrabaho ng halos 10 taon na. Sa mga taong yon, tapat ako sa trabaho, pasipag. Mula sa pagiging ordinaryong clerk, kasama ninyong lahat, nasaksihan ko ang paglago ng Xinliang at ang mga rurok ng tagumpay nito. Pero, tumanda rin ng mga tao, hindi ba? Humihina rin. Napansin kong di sumasabay ang isip, pati katawan.
Kaya napagpasyahan kong magretiro. Siyempre, mabigat sa loob. Pero para sa kinabukasan nating lahat, ngayon, para mas gumanda rin ng takbo ng Xinliang at malikha ng mas maraming tagumpay, formal kong inaanunsyo ang pagre-retiro ko. Salamat sa pag-unawa. Salamat sa lahat, sa araw, trabaho man o personal. Kagaya ka pa rin ng nanay mo noon na tanga. Sa totoo lang, ang gusto ng tatay mo yung masunurin. Ako yun. Siya ang nagpumilit sa relasyon namin at nag-ayos ng identity ko. Para maging Miss Shu ako. Kung may sisisihin ka, yung nanay mong walang kwenta. Di kaya kuhanin ng lalaki. Kahit buhay pang nanay mo, kahit magtulungan pa kayo, di niyo ako matitinag. Yung remote! Bilisan nyo! Hanapin nyo! Wala pang remote, Miss Su! Hugutin niyo yung sagsagan! Honey, bakit ka nandito? Nagsisimula namang seremonya. Ano kabalastugan yung sinabi mo kanina? Naka-broadcast lahat sa labas! Ha? Junia! Sige, subukan mo pang hawakan siya. Honey, lahat ng mga sinabi ko hindi naman yung totoo lahat eh. Piniframe lang ako ng anak mo. Ninyan, bakit mo ba ginagawa to? Oo, ginawa ko lahat ng to. Gumawa lang naman ako ng paraan para maibunyag sa'yo lahat ng kalokohan niya. Honey, nakapagsabi ko ng mga bagay na mali. Oo, inaamin kong mali ako. Pero totoo naman ang pagmamahal ko sa'yo. Itong anak mo. Itong si Shunian, gusto-gusto niya talaga sirain ang pamilya natin. Julian, kung may problema ka, sa akin mo sabihin ng pribado. Huwag mong ipahiya. Pamilya so binabagsak mo ngayon. Mukha mo din ang dinudugisan mo. Ha? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tama nga, reputasyon lang ang iniintindi niya. Wala namang konsensya para kay Mama. Kailangan ko magtimpe. Hindi pwede makipagsabayan ngayon. Mr. Su, palihim ako nagbiimbestiga. Pinagnakawan ni Jiang Wali ang grupo ng malaking pondo. Inilipas sa account sa abroad. Baka hindi niyo pa alam. Kaya, isa sa dahilan ko bakit bagsak ang Xinliang ngayon, malaki ang ambag ni Jiang Wali dyan. Ganun ba? Tinatanong kita, totoo ba? Sagutin mo ako! Honey, pakinggan mo muna ako. Bakit? Bakit? Bigyan mo muna ako ng dahilan. May pagkukulang ba ako sa inyo ng anak mo sa lahat ng taon, ha? Bakit mo ginaganito? Honey, sa dami ng taon, hindi mo man lang inamin na siyaw yung anak mo talaga. Gusto ko lang naman masiguro kinabukasan niya. Kahit naaminin ko man na anak ko siya, anak ko pa rin naman siya eh. Kulang pa ba ang kabutihan ko sa inyo, ha? Bakit mo pa rin ako tinatraidor? Ma! Pa! Yung mga tao sa labas sinasabi, pangpak daw po kayo. Ang dami ng bisita. Asikasuhin ko muna sila. Ikaw, huwag kang gumawa ng eksena. Pa! Honey! Honey! Tumahimik ka! Ma, anong nangyari? Huwag kang umalis, babas ka at magpaliwanag ka!